2026 na mga tol at sigurado akong isa ka rin sa nagbabalak maglabas ng bagong motor. Kaya ito bibigyan na kita ng idea kung anong motor ang ilalabas mo. Sa video na to mga tol, top 11 Adventure Maxi Scooter ang ipapakita ko sa inyo na mabibili natin dito sa atin sa Pilipinas. Ewan ko na lang kung wala ka pang mapili dito. So under 150cc to 200cc ang ipapakita ko sa inyo. Ano, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Una sa listahan natin mga tol, Rusi ADVX 150. Unahin natin sa makina, so gumagamit ito ng 150cc liquid cooled 4-valve single overhead cam fuel injected engine na may lakas na 14.7 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14 Nm of torque at 6,750 RPM. Meron itong malaking fuel capacity na may sukat na 11 liters, grabe yon. At pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 40 kilometers per liter. So hindi na masama para sa isang 150cc na makina, maganda pa rin pang daily driven. Pagdating dito sa front end, grabe yung design niya. Mukha siyang agila. Meron itong twin LED projector light at yung itsura nito parang mandadagit eh. Napaka-aggressive ng looks. At dito naman sa likod, LED na rin ang ginamit. Malaki yung size ng taillight kaya kitang-kita. So meron din itong USB charging port para sa mga mobile gadgets natin and meron tong hazard light switch at passing light. Disc brake na rin mga tol, both front and rear brakes. Yun nga lang non-ABS pa itong Rusi ADB X150. Pero naka-CBS naman or combined braking system. Syempre manually adjustable ang windscreen, depende sa preference mo. At sa meter panel naman mga tol, ginamitan ng full digital instrument panel. Pagdating sa suspension, naka-telescopic sa front with rubber boots na yan para protection sa mga buhangin kung mag-ride ka sa mga rough road. At naka-dual shock absorber naman sa likod. Sa gulong, naka-black pattern, suitable for on and off road. Dito sa harap may sukat na 110/80 rim 14 at sa likod ay 130/70 rim 13. So pagdating sa presyo mga tol, mabibili mo ito sa halagang 110,000 pesos. Sunod naman natin mga tol from Motorstar, ito naman ang Easy Ride ADB 175. Pagdating sa styling, syempre adventure look pero meron itong sariling identity ano. Kumbaga ay unique din ng isang to. So bulky yung tindigan niya, malaki siya lalo na sa front ano. Tapos may pagka-aggressive pa yung design niya dito. At ang kinaganda dito mga tol, naka LED projector light na yung ilaw niya dito. And dito sa tail light, very stylish at split yung design kaya may pagka-aesthetic din. And LED na nga rin ang ginamit dito. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 168.80cc air-cooled single overhead cam 2-valve EFI engine. So underpowered to compare natin sa Rusi ADB X150 na naka-double overhead cam na ang makina. Ganun pa man mga tol, may lakas naman itong 11.5 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 12.4 Nm of torque at 5,000 RPM. And pagdating sa kanyang tangke, malaki yung capacity ano, may sukat itong 10.2 liters fuel capacity. And pagdating naman sa kanyang average fuel consumption, kaya nitong maabot ang 40 kilometers per liter. Suspension, naka-telescopic sa front at naka-dual shock with sub-tank naman sa likod. And sa wheels, naka-mags at sa gulong may sukat itong 110/80 rim 14 sa harap at 130/70 rim 13 naman sa likod. Pagdating naman sa brakes, both front and rear ay naka-disc brake and wala siyang ABS at traction control. So wag mo nang hanapan, budget ADB lang eh. Pagdating naman sa presyo, mabibili mo ito sa halagang 84,000 pesos. Sunod sa listahan mga tol ay itong from Euro Motorcycle, ang Euro Falcon 180i. Gumagamit naman ito ng 174.3cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine equipped with ESP Plus, parang Honda lang mga tol. Pero hindi siya enhanced smart power. Ang nakalagay kasi dito sa emblem niya ay enhanced efficient power. May lakas naman itong 18.5 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Meron naman itong 8.5 liters fuel capacity at may fuel mileage na 40 kilometers per liter. Sa mga features ito mga tol, para kang naka Honda ADB dito eh. Bukod sa naka ESP Plus engine, meron itong idling stop system, naka silent start na din. And pagdating sa panel, naka fully digital instrument panel and sa ignition ay naka smart key system na rin. At meron din itong USB charging port. Pagdating naman sa looks mga tol dito sa front end, sorry pero mukha siyang Honda ADB 160 na cute version. Yung pag pinagtabi mo yung ADB 160 at itong Falcon 180, so mas bulky yung ADB 160 at mas sharp yung looks ano. Pero itong Falcon 180 ay cute version. Kumbaga mas smooth yung styling nitong Falcon 180. So meron nga itong twin LED headlamp dito sa harap at ang angas ng DRL lights niya. Bukod sa meron siyang lining dito na parang pakpak, may additional na DRL light pa sa mismong lens at sa middle part. So para sa akin ay mas maangas yung kinalabasan nito. Sa likod, very premium ng tail light. So LED na rin ang ginamit dito. Pagdating naman sa mga suspension, naka telescopic sa front at dual
shock absorber naman sa likod with sub-tank na may nakalagay na Euro. Sa brakes, both front and rear ay naka-disc brake at equipped na nga rin ito ng dual channel anti-lock brake system. Sukat naman ng gulong mga tol sa harap 110/80 rim 14 at 130/70 rim 13 naman sa likod. Pagdating naman sa presyo nitong Falcon 180 ay mabibili mo ito sa halagang 129,900 pesos. At price point mga tol nitong Falcon 180 kung pagbabasihan natin sa mga nakasalpak na specs and features dito So masasabi kong sulit na rin sa 129,900 pesos. Ang magiging disadvantage mo lang dito mga tol yung durability niya at yung reliability kasi bago lang ito sa market. Pero yun nga, kung pagbabasihan mo yung features niya, naka LCD display, may auto stop start o yung idling stop system, tapos dual channel ABS and naka silent start na din, and sa makina 4 bulbs and single overhead cam So sulit na sa presyo 129,900 pesos. And next naman natin mga tol itong SYM Husky ADB 150. So gumagamit naman ito ng 149.6cc liquid cooled single overhead cam 4 valve fuel injected engine na may lakas na 14.5 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.5 Newton meters at 6,000 RPM. At sa fuel capacity naman meron itong 15 liters na fuel tank. So ito na yata yung 150cc Maxi Scoot na o ADB Maxi Scoot na may malaking fuel capacity mga tol. So grabe, 15 liters, matagal-tagal kang magkakarga kung gagamitin mo ito pang daily. Tapos pagdating sa fuel mileage, kaya naman itong maabot ng 40 kilometers per liter. At kung pag-uusapan naman ng top features ito mga tol, mas lamang to kaysa sa mga nauna natin kanina. Sa mga ilaw dito sa front, napakaangas, very aggressive ng looks, naka twin LED lights at ang angas ng DRL lights niya. Then dito naman sa likod, napakaganda rin ng taillight bukod sa LED na ang ginamit malaki yung size kaya kitang kita ka. At sa buong appearance ito mga tol, napaka-bulky nito, ang dami niyang edges, very detailed, bagay na bagay sa kategory niya na ADB Maxi Scoot. Kumbaga bruskong-brusko talaga yung tindigan nito. At pagdating naman sa meter panel nito, naka fully digital instrument panel at meron itong phone connectivity. Sa ignition naman is smart key system ang ginamit and meron din itong USB charging port. Pagdating naman sa mga suspension nito, sa harap ay naka-telescopic with rubber boots tulad ng Rusi ADB X150. So sabi ko nga kanina, protection yan sa mga buhangin lalo na kung mag-ride ka sa rough road. So mas magtatagal yung inner tube niya. Sa likod naman mga tol, naka-monoshock at iba yung mounting compare sa nauna kanina. Actually mga tol, dalawang Adventure Maxi Scoot yung meron dito sa Pilipinas na naaganito yung mounting ng monoshock sa likod o yung suspension sa likod. So yung isa ay yung KPB 150. So mamaya ipapakita ko sa inyo. So napakaganda talaga ng ganitong design nakadagdag sa aesthetic niya. So kalimitan lang kasi natin nakikita yung ganito sa mga higher CC na Maxi Scoot Pero ito Husky ADB 150 ganitong design panalo ka talaga. Sa brakes mga tol, both front and rear ay naka-disc at equipped na nga rin ito ng dual channel anti-lock brake system at equipped na rin ito ng TCS or traction control system. Sukat naman ng gulong sa harap 120/70 rim 13 at 130/70 rim 13 naman sa likod. Pagdating sa presyo mga tol, dating 152,900 ay 145,900 pesos na lang. So ito namang isusunod natin mga tol, para sa akin ito yung pinaka naiibang Adventure Maxi Scoot na mabibili natin dito sa Pilipinas So from Skygo Philippines ang KPB 150. Alam mo yung para siyang Cyclops, meron lang kasi siyang isang bilog na headlamp Talagang naiiba sa mga kakompetensya niya na may split design na headlight. So gumagamit naman ito ng 149.3cc liquid cooled 2 valve single overhead cam fuel injected engine na may lakas na 12.1 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 11.8 Newton meters at 5,000 RPM. Fuel tank is 11 liters. Napakalaki, sulit to sa long drive. At pagdating sa fuel mileage, kaya naman itong maabot ng 41 kilometers per liter. Not bad na din mga tol para sa isang 150cc Adventure Maxi Scoot. So masasabi kong sulit na rin. Tapos samahan mo pa ng stop and start system. Sa front end talagang may pagkakaiba, very unique. Meron itong mala Cyclops na headlight design at may pagka-retro din ang datingan. So LED na nga rin ang ginamit dito, and pagdating sa likod, eto naka-split design yung tail light niya and very stylish syempre. At LED na nga rin ang ginamit dito. At sa mga signal light ay LED na rin. Pagdating sa meter panel, naka fully digital instrument panel na rin at very premium ng cockpit niya. Ignition switch mga tol, nakakilis na rin to and meron na nga rin itong power socket. At pagdating sa kanyang luggage, meron itong spacious under seat compartment. So marami tayong mailalagay dito na gamit lalo na kung maglo long drive tayo
Pagdating naman mga tol sa suspension, naka-telescopic sa harap at naka-monoshock naman sa likod, parang katulad ng SYM Husky ADV 150. So talagang naiiba sa mga kakompetensya niya, kumbaga naka-independent swing arm itong KPB 150 at saka yung nauna kanina na Husky ADV 150. Napaka-aesthetic ng looks at malinis siyang tignan dito sa likod. Sa brakes, naka-disc brake harap at likod. So non-ABS to mga tol, at sa gulong naman may sukat naman itong 100/80 rim 14 sa harap at 120/70 rim 14 naman sa likod. Very Pinoy friendly din naman mga tol ang seat height nito, so may sukat nga itong 765mm. So napansin ko nga lang dito mga tol sa Skygo KPB 150. So mas maiksi siya compare natin sa mga kakompetensya niya, So bali meron lang kasi itong 1925mm na length, Na kung ikukumpara natin halimbawa sa ADV 160, meron itong length na 1950mm. So mas maiksi ng konti ang KPB 150. So siguro ang purpose ng designer ng KPB 150 is para mas maging agile o maliksi, Pagdating naman sa presyo mga tol, mabibili mo ito ngayon sa halagang 109,800 pesos. Next naman mga tol, dalawang Adventure Maxi Scoot ng FKM, ang Venture 150 at ang Venture 180. Para dito sa Venture 150, isa to sa may maibubugan na Adventure Maxi Scoot ng FKM, Matagal na rin sa market at sa pagkakaalam ko may naging finisher na rin to sa Boss Ironman na gamit itong Venture 150. Kaya pagdating sa durability, masasabi kong matibay din itong Adventure Maxi Scoot na to. Okay mga tol, meron itong dalawang variant, ang Venture 150 Standard at ang Venture 150 Ultimate. And meron din silang inilabas na Standard Plus at Ultimate Plus, So yun naman yung naka-spoke rims. So bali ang main features na pinagkaiba ng dalawang variant, yung Ultimate mga tol ay meron siyang front and rear camera. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 150cc liquid cooled single overhead cam 4 valve at hindi lang yan dahil hybrid na rin ang makina nito. Ibig sabihin meron itong power assist na nanggagaling sa battery. Nag-activate ang power assist nito sa arangkada or sa uphill for 3 seconds. Pagdating naman sa performance, may lakas naman itong 16.2 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 14.6 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa fuel tank, medyo malaki din, so meron itong sukat na 9.3 liters capacity. Sa fuel mileage naman mga tol, ang claim ng FKM Philippines dito ay 43 kilometers per liter. So not bad na nga rin para sa isang Adventure Maxi Scoot na 150cc ang makina. Sa looks, very rugged ng looks ito mga tol. May maangas sa front design at talagang nagustuhan ko yung apat na LED projector light nito. Very modern ng datingan. Top features naman mga tol na ina-offer. So LED lahat ng ilaw at equipped na nga rin ito ng dual channel ABS or anti-lock brake system. May traction control system, naki-smart key na din ang ignition switch. And pagdating niya sa meter panel niya mga tol, ginamitan na ito ng 7-inch TFT display at pwede kang mag-screen mirroring dito. At meron din itong tire pressure monitoring system. May USB charging port na din para sa mga mobile gadgets. Pagdating sa suspension, naka-telescopic forks sa harap at naka-dual shock absorber naman sa likod with sub-tank. And sa brakes naman mga tol, both front and rear ay naka-pedal disc with ABS na nga yan. Sa gulong, naka-dual purpose tire at may sukat itong 110/80 rim 14 sa harap at 130/70 rim 14 naman sa likod. And yun yan, naka-tubeless na yan pareho. Pagdating naman sa presyo nito mga tol, para sa standard na naka-mags ay 143,000 pesos at yung ultimate version naman niya ay 166,000 pesos. Ito naman mga tol, isa din sa mga Adventure Maxi Scoot ng FKM, ang Venture ADB 180. So mas malaki yung makina nito compare sa Venture 150. Pagdating naman sa pormahan nito, mas aggressive yung looks at the same time may pagka-elegant din ng datingan. Although may rugged looks din ito, pero para sa akin mas lamang yung pagka-elegant looks niya compare sa Venture 150. Na andun talaga yung rugged looks niya. Kumbaga mas brusko yung tindigan ng Venture 150. Pagdating naman sa makina ay gumagamit ito ng 180cc liquid cooled single overhead cam 4 valve fuel injected engine na may lakas na 18.2 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 17.2 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel tank, may sukat itong 10 liters fuel capacity at kahit naka 180cc yung makina ito mga tol, ayon sa claim ng FKM Philippines ay kaya nitong maabot ng 42 kilometers per liter. Grabe, matipid pa rin, kaya maganda pa rin itong pang city drive or pang daily. Syempre goods din pang long ride. Equipped na nga rin ito ng auto stop start, so nakakatulong din to para mapataas pa yung fuel mileage, And sa mga suspension naman, naka-telescopic forks sa harap at dual shock naman sa likod with sub-tank na rin. Sa brakes naman, harap at likod ay naka-disc brake at equipped na nga rin ito ng anti-lock brake system. Then sa mga gulong mga tol,
So naka semi off-road tires na nga rin to or dual purpose na may sukat na 110/80 rim, 14 sa harap at 130/70 rim, 13 naman sa likod. At sa wheels ay naka-spoke rims kaya mas premium yung looks. Equipped na nga rin ito mga tol ng traction control system. And other features na ina-offer mga tol. So sa meter panel ay ginamitan ng TFT display with phone connectivity. At isa nga rin sa nagustuhan ko na features ito mga tol, meron na rin itong front camera. So ito yung magsisilbi nating dashcam ano. And meron na rin itong tire monitoring system. At pagdating naman sa susian niya mga tol, naka-smart key system na rin ng Venture 180. Pagdating sa presyo, mabibili mo ito ngayon sa halagang 178,000 pesos. So para sa presyo na yan, sa lahat ng features na nakasalpak dito mga tol, talaga masasabi kong sulit. Next naman mga tol, from Bristol Motorcycles. So dito nga sa Bristol Motorcycles ay meron tayong dalawang Adventure Maxi Scoot, ang ADX 180 at ang ATR 180. Okay mga tol, unahin natin itong Bristol ADX 180. So yun nga, bali upgraded version lang ito ng 160 version niya no. So dahil yung unang nilabas ng Bristol ay yung ADX 160. So dito sa ADX 180 mga tol, mas pinalakas palalo ang makina. Naka 7-inch TFT display, kaalinsabay ang screen mirroring, may front camera na din na wala sa ADX 160. And pagdating nga sa makina, gumagamit ito ng 180.5cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas ng 17.7 horsepower at 8,250 RPM at hatak na 15.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa fuel mileage mga tol, medyo mababa no compare sa mga kakumpetensya nito. Meron lang itong 37 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa gagamit. Pagdating naman sa fuel capacity, pareho sila ng Rusi ADX o ADBX 150 na may sukat na 11 liters capacity. Pagdating naman sa looks niya mga tol, may similarity yung itsura niya sa Honda XADB 750 ano. May elegant and aggressive looks at ang isa sa nagpaangas dito is yung front suspension na naka golden upside down fork. At yung spoke rims ito talagang bumagay sa tindigan niya, very rugged ng tindigan. Pagdating sa mga ilaw, LED na lahat ang ginamit dito. So yun nga, naka TFT display na rin with screen mirroring. At pwede natin i-connect yung smartphone natin dito. And meron na nga rin itong front camera, yung pinaka dashcam niya. Naka-smart key system na rin mga tol at may stop and start system. And syempre, hindi mawawala ang USB charging port. Sa suspension yun yan, naka-golden upside down fork sa front at dual shock absorber naman sa likod with sub-tank. Sa brakes, naka-disc harap at likod at naka-dual channel anti-lock brake system. At equipped na nga rin ito ng traction control system. Sukat naman ng gulong mga tol sa harap 110/80 rim 14 at 130/70 rim 13 naman sa likod. Pagdating sa presyo naman mga tol, ang SRP nito ngayon ay 198,800 pesos. And naka-promo to ngayon ano, sa halagang 178,800 pesos. And meron pa nga rin itong 160 version ano, na may presyo naman na 178,800 at naka-promo sa halagang 158,800 pesos. And ito pa yung isang Adventure Maxi Scoot na mabibili na rin sa Bristol, ang QJ Motor ATR 180. Upgraded version na nga rin ito mga tol. Dating 160cc pero ngayon 180cc na. So parang ganun din sa ADX ano. Halos pareho lang din ang specs and features ng ADX 180 pero sa design mas sharp ang datingan nitong ATR 180. Naka golden upside down fork na rin tapos naka spoke rims. Napakaangasan syempre yung gulong, naka dual purpose na rin. May sukat naman itong 110/80 rim 14 sa harap at 130/70 rim 13 naman sa likod. Tapos sa brakes both front and rear ay naka disc at equipped na nga rin dito ng dual channel ABS o anti-lock brake system. And syempre meron na rin itong traction control system. Other features mga tol, naka TFT display, may front camera, and may screen mirroring na rin ito at ginamitan na nga rin ito ng smart key system. And syempre LED na rin lahat ng ginamit na ilaw dito. So halos pareho nga lang sa ADX 180 pero magkaiba lang ng looks. Pagdating sa makina, gumagamit naman ito ng 180cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 17.7 horsepower katulad ng ADX 180 at hatak naman na 15.7 Nm of torque. At ang kinaiba nito sa ADX 180, hybrid ang makina itong ATR 180 ano. Ibig sabihin meron din itong power assist. Tumutulong yung battery sa acceleration or uphill for 3 seconds. So nakatulong din yan para mapataas pa yung fuel mileage niya no, kahit papano. So pagdating niya sa fuel mileage, hindi rin ito nalalayo sa ADX 180 kaya nitong maabot ang 35 to 38 kilometers per liter. Tapos sa fuel tank may sukat naman itong 8 liters capacity. At usapang presyo mga tol, mabibili mo naman ito sa halagang 189,900 pesos at nakapromo to ngayon sa halagang 169,900. At kung hindi mo trip itong 180cc, meron pa rin silang
160cc na may SRP na 169,900 at nakapromo din sa halagang 149,900. Next sa listahan natin mga tol, isama na rin natin sa lineup ng Adventure Maxi Scoot dito sa atin sa Pinas. Ito naman na Aprilia SR GT 200. Very agile lang design niya mga tol, hindi siya ganun kabalki tulad ng mga nauna natin kanina, no? And nandito din yung DNA ng sport bike ng Aprilia. So medyo kahawig kasi ng RSV4, ano, yung sports bike nga nila. So makikita natin dito sa front end niya, meron siyang twin LED lights na talagang napakaangas ng design. At pagdating sa features na ino-offer, sa panel niya naka fully digital instrument panel. At meron din itong phone connectivity. Equipped na rin ito ng stop and start system. And hindi ito naka-keyless ignition, ano. So mechanical key shutter lang ang ginamit. Sa brakes naman, front and rear naka-disc brake at equipped ito ng single channel anti-lock brake system. Pagdating naman sa sukat ng gulong nito, sa harap may sukat na 110/80 rim 14. Sa likod naman ay 130/70 rim 13. Suspension, naka-long travel telescopic suspension sa front at dual shock absorber naman sa likod. Okay, usapang makina, gumagamit ito ng 174cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine na may lakas na 17.7 horsepower at 8,500 rpm. So hindi pala nalalayo ang engine performance nito sa ADX 180, ano. At pagdating naman sa max torque, may hatak naman itong 16.5 Nm at 7,000 rpm. Pagdating sa fuel mileage, so dahil medyo malaki din ang makina nito, kaya nitong maabot ng 38.5 km per liter. Sa kanyang tangke, meron naman itong sukat na 9 liters fuel capacity. So meron kang tatlong pagpipilian dito mga tol. Standard na may presyong 248,000 pesos, ang SRGT Sport na may presyong 258,000 pesos at ang SRGT Replica na may presyong 268,000 pesos. So itong Aprilia SRGT 200 mga tol, ang may pinakamahal na presyo na almost 300k ang price range compare natin sa mga nauna kanina na nasa almost 200k lang. So talagang malayo yung gap ng presyo. Okay mga tol, ang huli sa listahan natin, huli man pero hindi papahuli, ang bagong Honda ADB 160 Road Sync. So kaka-introduce lang ng Honda Philippines ito, no? Dalawang variant ang inilabas, ang ABS at ang Road Sync. May mga nagbago sa body design, hindi mo masyadong mahalata dahil andun pa rin yung design ng previous model. So dito sa harap meron pa rin itong twin LED headlights and dito sa side profile meron na siyang air vents dito, no? Tapos mas naging masculine na yung design ng fairings niya. Hanggang dito sa side profile sa likod. And pagdating naman sa taillight, pareho pa rin sa previous model na naka-LED lights. At ang nabago nga dito mga tol, pagdating sa panel, naka-TFT display na tong Road Sync, ano. So pwede mo na i-connect ang smartphone mo dito via Honda Road Sync and meron siyang turn-by-turn navigation. Iba na nga rin pala ang switch ito sa left handlebar para dito sa Road Sync variant. And naka-Type-C naman ang kanyang charging port at naka-smart key system pa din. Pagdating naman sa makina mga tol, gumagamit pa rin ito ng 156.9cc liquid cooled single overhead cam 4-valve program fuel injected engine equipped with ESP Plus engine for better engine performance. May lakas naman itong 15.8 horsepower at 8,500 rpm at hatak na 14.7 Nm at 6,500 rpm. At pagdating sa fuel capacity, may sukat itong 8.1 liters capacity. At sulit pa rin itong pang daily, especially sa long ride, ano, dahil kaya nitong maabot ang 45 km per liter at samahan mo pa ng idling stop system. So tumutulong din itong mapataas ang fuel mileage. Pagdating naman sa suspension, meron din itong long travel suspension sa front from Showa at naka-dual shock absorber naman sa likod with sub-tank. At Showa brand din mga tol ang ginamit, kaya sigurado ka sa quality. Sa brakes, naka-disc sa harap at likod at equipped ng single channel ABS o anti-lock brake system. At pagdating naman sa gulong, naka-semi-dual purpose tire na may sukat na 110/80 rim 14 sa front at 130/70 rim 13 naman sa likod. And equipped na nga rin ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control. So meron nga itong dalawang variant, ang Road Sync variant na may presyong 174,900 at ang ABS type na may presyong 167,400 pesos. Available na ito mga tol nationwide. Okay mga tol, yan ang top 11 Adventure Maxi Scooter under 150 to 200cc category na mabibili natin dito ngayon sa Pilipinas. So para sa iyo, alin ang pinaka gusto mo sa mga Adventure Maxi Scoot na yan? Comment mo nga dyan sa comment section. At kung umabot ka sa part ng video na to at interesado ka maglabas ng Adventure Maxi Scooter, so pwede mo ako i-message sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol
tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.